Ang kalbaryo ni Rizal sa pagpapalimbag ng Noli ay naulit sa pagpapalimbag ng El Fele. Naubos ang kanyang pondo sa Ghent. Sa panahon ng mapait na karanasan na ito, muntik niyang ipalamon sa apoy ang mga eskrito ng Fele. Gaya ng muntik na niyang gawin sa Noli nung nasa Berlin pa siya. Pinagpatuloy ni Rizal ang pagsulat ng El Fele dahil sa kanyang kalooban ay nais niyang iala ito kay kina Gomez, Burgos at Zamora. 13 taon na ang nakalipas mula ng disanay ni Crisostomo Ibarra ang bayan ng Santiago. Ngayon ay nagbalik siya at nagpanggap bilang isang mangangalakal. Gamit ang kanyang taglay na yaman, ang pagiging malapit sa Gobernador General ng Spanya, unti-unti niyang isinagawa ang kanyang paghihiganti sa mga praile. Kasabay ang kanyang balak na itakas si Maria Clara mula sa kumbento ng Santa Clara. Sa isang makasaysayang pagtatagpo, ay nakita ni Basilio si Simon malapit sa libingan ng kanyang ina. Nakilala niyang si Simon ay si Ibarra na nagbabalat kayo. Sino ka? Basilio! Natugtasan mo isang lihim na maaari mo ikamatay. Pero dapat itambayin sapagkat ikay tulad ko rin na may taong dapat singilin sa lipunan. Hinikayat ni Simon si Basilio na makiisa sa kanyang layuning maghiganti sa pamalaang Kastila. Pero tumanggi si Basilio dahil gusto niyang matapos ang kanyang pag-aaral. Habang ang Kapitan General ay nagliliwaliw sa Dos Baños, ang mga estudyanteng Pilipino ay nagain ng isang kahilingan sa kanya upang magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Ang kahilingang ito ay di napagtibay sapagkat napag-alamang ang mamamahala sa akademyang ito ay mga praile. Ang mga estudyante naman, upang makapaglubag ang kanilang sama ng loob ukol sa kabiguang natamo, sila ay nagdaos na isang salo-salo. Habang sila ay nagiinuman at kumakain, takasan nilang tinutuligsa ang mga praile. Nalaman naman agad ito ng mga praile at ito naman ang naging dahilan sa kanilang pagkakulong. Si Simon ang tumulong kay Basilio upang makalabas sa kulungan. Kaya nung hikayatin silang muli ni Simon ay pumayag na siyang makiisa sa layunin ni Simon ang paghihiganti. Upang maisagawa ni Simon ang kanyang balak na paghihiganti ay nakipagsama siya sa negosyo kay Don Timoteo Pilais, ang ama ni Juanito. Sa ganitong paraan ay nagawa niyang maipagkasundo ang kasal ni Juanito at Paulita Gomez. Ang magiging ninong sa kasal ay ang Kapitan General. Nanyayahan din na dumalo sa piging ang mga praile at ang mga may mataas na katungkulan sa pamalaan. Dito niya gagawin ang kanyang paghihimagsik. Ito ang gagamitin ko sa aking paghihiganti. Ano bang meron sa lamparang iyan? Isang bomba. Bomba? Sa pamagitan ito, mawawala sila na parang bula at magiging abok. Nagsidatingan na ang mga bisita, kabilang dito ay ang Kapitan General, ang kanyang asawa at maging ang mga praile. Maraming salamat sa inyong pagdalo, Kapitan General. Mabuting araw din sa inyong kasal. Napakagara naman ang inyong kasuotan. Oo naman, galing ito sa Reina ng Espanya. Hindi rin nagpahuli ang mga praile at nabibidahan rin. Siya namang pagdating ni Doña Victoria. Hindi rin nagpahuli ang mga praile at nagbibidahan rin. Siya namang pagdating ni Doña Victorina. Buenas tardes, Juanito. Buenas tardes, Doña Victorina. Salamat sa inyong pagdating.
Siya nga pala, maligayang bati sa inyong kasal. Salamat ni Doña Victorina. Maya-maya ay namataan ni Basilio si Simon na dala-dala ang lampara ng kamatayan. Buenas tardes, ito nga pala ang regalo ko sa bagong kasal. Buenas tardes, Ginoong Simon. Sigurado ako mamahalin ang lamparang yan. Tama ka dyan, talagang mahalin yan. Galing pa yan ng ibang bansa. Halina kayo. Sige, halika na. Lumayo na tayo sa lugar ito. Hindi ako alis dito. Baka bukas, hindi ko na siya makita. Ibig mo ba mamatay? Mapanganib ang manatili pa dito. Sa sandaling may gumagalaw pa sa laparang iyon, ang lahat ay magiging parang bula. O gayon, tutupad ang tinakda. At hindi nga umalis si Sagani sa lugar na iyon. At dahil sa kanyang wagas na pagmamahal kay Paulita, hindi niya hahayaang maghari si Simon. Pag-ibig, yaman, dangal, kapayapaan. Ano ang iyong gagawin kung mawala ang lahat ng ito sa iyo? Natuklasan ang planong pag-aalsa. Si Simon ay nahuli ng mga sundalo, pero nakatakas ito. Malubhang sugatan, naladala ang kaniyang kayamanan, nagtungo siya sa bahay ni Father Florentino. Uminom siya ng lason upang hindi mahuli ng buhay. Pagkatapos, ipinagtapat ni Simon ang kaniyang tunay na pagkatao kay Father Florentino at isinalaysay niya sa ito ang malungkot na kasaysayan ng kaniyang buhay. Pagkalipas ng ilang sandali, binawian na ng buhay si Simon. Kinuha ni Father Florentino ang mga natitirang kayamanan ni Simon at itinapon ito sa dagat upang hindi ito gamitin sa kasakiman. We could go. Do you fear the expressions on the faces? We don't know. It's a cold hard road when you wake up, and I don't think that I have the strength to let you go. Maybe it's just me. Couldn't you believe that everything I said and did wasn't just deceiving? And the tear in your eye and your calm hard face makes me wish that I was never brought into this place. There goes my ring, it might as well been shattered, and I'm here to sing about the things that mattered, about the things that made us feel alive for oh so long, about the things that kept you on my side